ito na po yung ating mga alagang manok po na ibabiyahe ngayong araw. Bago ko po ibiyahe ito, sinisigurado ko po na kahit kunti nakakakain po sila o pang merienda po, meron silang laman sa kanilang bituka. O kumbaga kanang balon-balunan. So, kunti lang, huwag pong paramihin para hindi po mag-ipot ng marami. So, sakto lang yung ating ibinigay para merienda lang po. Kahit yung dito sa atin ay ganoon rin po, konti lang yung ating pinakain. Yung tama-tama lang po sila na hindi magutom sa biyahe, magkaroon ng laman yung kanilang tiyan. At of course, hindi pwedeng wala po tayong intensive plus po na pang electrolyze, tanggal stress po para may lakas po sila sa biyahe. Lalo na po kung malayo yung area, yung location na pagdadalhan nito, dapat siguraduhin natin na kondisyon. So na-kondisyon natin to ng mga 3 to 4 days kahit yung nandito. So naglalagay din po tayo dyan ng ating energy drink, Intenso Plus. Yan, sigurado po yan. Ating box nakaprepare na rin po, madami po yung butas. So ganoon po kadami yung butas nating nilagay para sa ganoon po ay hindi po sila mainitan sa loob at hindi po masupukit yung ating mga alaga. Napaka-importante po ng preparasyon dito sa box, kasi kung konti lang ilalagay natin, baka hindi dadating yung ating mga alaga sa kanilang pupuntahan. So sigurado patay po yan. Dapat ganito, gilid, bawat gilid may butas. Siguraduhin po natin na komportable yung ating mga alaga. So ganito karami yung ating dideliver ngayon katambayan, nasa 150. Malalaki na po kasi, kaya napakaraming box, nasa 11 po. So kondisyon na kondisyon po yan, walang sakit. Sigurado po na matutuwa yung ating dito. Pero bago muna yan, since mainit yung panahon, lalagyan mo natin, tatakpan natin ng dahon para mas malamig. Delikado na po na baka masupukit yung ating alaga dahil po sa init. So ganun po tayo mag-deliver po. Dagko na kayo sir, bago ni Bakir, kuan man dia. Tadi ko sir, magtagangan yung kanto sir, dagko na yung gimbal sir. Sa kilo na kayo pa sir. Salamat eh. Ay, pati fertilizer po ginawa ni sir. So, salamat sa lahat. Ingat po sa inyo, sir. Ingat, sir. Pagkatapos po natin na mag-deliver po ng ating mga healthy chickens na sisiw katambayan, meron din po tayong mga native po. So yan, i-deliver po natin yan sa probinsya para kahit paano pagkitaan po natin. Pupunta ng probinsya, at least may panggasolina po tayong pandagdag sa ating kita. So yan yung ating ibebenta po, native chicken. Tambayan, kung natatandaan nyo pa po last time na nagpakain po tayo ng bagaso sa ating mga breeders, ang naging resulta po, madami pong naging kumbaga walang laman yung ating tawag ito, itlog. So halos lahat 90% ng ating itlog na nilagay po dito baog, walang similya. Malaking epekto talaga yung bagaso sa ating mga breeders. Hindi na tayo nagpapakain, kunti lang yung napisa, kukunin natin dyan sa loob. Kung alam po natin na ulan katambayan, kahit gaano pa po yan kaaga, magpapakain na po tayo. Ganoon pa ako dito. Umunti yung ating mga alaga kasi unti-unti tayo nabibenta ng ating mga manok, native at saka heritage. Yung ating pabo naman po, nagdagan po, nasa 6 na po yung ating mga nabili po na lalaki. So lang po, konting panahon na po yan, mga 2 months pwede na po nating ibenta po yan. Dami mga damo dito, tamang-tama kakainin po na ating mga alagang pabo. Yan.
malapit na talaga umulan. Mas mabuti na yung maaga tayo makapakain para hindi ma-expose po ng ulan yung ating mga alagang heritage. Napakabilis lang nila matamaan ng sakit. Kailangan palagi may maintenance tayo pag mag-alaga tayo ng heritage chickens po. Kung ganito na kadilim yung Kalingitan Katambayan, hindi na po nasusunod yung ating oras po sa pagpapakain. So yung ating mga manok, pabo, malapit na po matapos kumain. So bago pa babagsak yung ulan, wala na. Sob na yung ating alaga. Tapos na kumain at yung gagawin na lang nila ay magpasilong. Yan, napakahirap po mag-alaga ng heritage po sa ganito klaseng panahon. Umuulan, pangit, ulan-init. So ngayong linggong ito ay halos araw-araw pong umuulan, napakalakas pa po. So mas mabuti na yung handa na po tayo. Handa tayo na magpakain ng maaga. So nasa alas 3 pa po. At yan, malapit na po sila matapos kumain. Sa ating naging kapital po na 150 na sisiw Katambayan ay wala po tayong ginasto doon kahit 1 piso po. Bali, tiwala lang po talaga. Kumbaga yung mga sisiw na bininta po natin ay nakuha lang po natin sa ating mga kaibigan na mayroong tiwala sa atin na kumbaga bago tayo kumuha sa kanila, sinigurado din po natin na yung buyer po natin na down payment na kahit konti at yung down payment niya po ay yung ating binigay po sa kanila o nag-down din po tayo sa kanila kumbaga. At yun nga, kahit pa 20-20 lang yung ating kita sa bawat sisiw, at least kumita po tayo doon. So lahat-lahat po ng ating kita doon nasa 4,000 siguro. So malaking tulong na din po yun sa ating manukan. Siguro din po natin na yung ibibigay talaga natin ng mga manok ay walang sakit at kondisyon na kondisyon. Yan yung pinaka-importante dyan, quality, para sa ganun ay hindi tayo masira. Yung sa akin, hindi po ako nagbibigay ng may sipon. Sigurado yan na nakabaksin din po yon ng 2. So kahit pa paano may panlaban din po yung ating mga manok sa mga posibleng sakit na dadapos kanila. O madali lang po pagalingin pag nagkaroon po ng sipon. So ganun yung ating mga diskarte sa pagmamanok po natin. Nagbabuy and sell po tayo na wala talaga tayong kapital. Basta may tiwala lang yung tao sa atin na magbigay sa atin ng sisiw kahit wala pa tayong bayad. Yun po yung maganda. So sinisigurado din po natin na may sure buyer tayo. Hindi yung kukuha tayo sa kanila na wala tayong buyer pa. So pag nagkataon na ganun ay posible tayong magbabayad po talaga tayo, magda-down po tayo kahit konti po sa kanila. Yung ating mga kaibigan naman po may tiwala sa atin. So handa po na maghintay po sa atin sa bayad ng ating buyer o pag kinuha na po ng ating buyer yung kanilang mga sisiw. Pero yung sa atin po, yung tinambak natin yung mga sisiw dito, ay tayo na po yung gumastos po sa vitamins, antibacterial gaya po ng Panamax Forte, at yung pagkain po nila at yung ilaw po natin. So yun po yung sigurado na tayo yung gagastos po sa mga sisiw po nila. Yung nabenta po natin lahat po sa ating kaibigan po ay nasa 20,000 to 21. So ganun po yung ating kumbaga kinita lahat-lahat. Pero yung kapital po natin doon sa mga kaibigan po natin, yung nabayaran po natin sa kanila ay nasa 16,000. Talagang kikita ka po sa heritage kahit walang kapital. Diskarte lang po, kumbaga pwede ka mag-post sa online. Basta may kontak ka lang po na pwedeng pagkunan ng mga sisiw, manok, pwede nyo po yung gawin. So yan lang po ngayong araw at sana po ay may nakuha na po tayong konting ideya po. At salamat po sa ating kaibigan po na bumili sa atin ng sisiw, nagtiwala. Maraming salamat po sir at sana maparami nyo po ang inyong mga alaga. Kinapawan City pa po sila kaya malayo-layo din yung binahe at napag-alaman natin na kahit isa po sa manok o sisiw wala pong namatay pagdating doon. Yun po yung ating mga diskarte po para hindi din po mapatayin yung ating mga alaga. Kumpleto yung butas sa kanilang box para makahinga po na maayos. Sa mga nanood po pala na aking mga previous videos, mga bago po natin subscribers and viewers, welcome po sa aking channel. Maraming salamat po at kung kayo lang po ay napadaan ngayon, sana po ay consider nyo po na subscribe yung ating YouTube channel, i-follow at i-like din po yung ating Facebook page Manok Tambayan. Nag-upload na din po tayo doon. Malaking tulong po yan. Kung may mga katanungan naman po kayo, ilagay nyo lang po sa comment section at ating sasagutin. At huwag kalimutan i-click yung notification bell para sa mga susunod na videos. Bago muna tayo magpaalam, shoutout muna natin yung ating kaibigan dyan na si Happy Phil Vlog.
At sa mga hindi ko po na shoutout, isa-shoutout ko lang kayo sa susunod. Maraming salamat. God bless at ingat po kayo palagi. Bye-bye.